Life After Prison. By Silencio, Kabanata 171. Nang magising si Severin kinaumagahan, napagtanto niyang hinubad ni Dayan ang kanyang kumot noong gabi at itinakip sa kanya ang kanyang patas na magagandang mga hita. Siya ay isang masungit na tao sa kanyang pagtulog na ang isang braso niya ay nakasabit sa leeg ni Severin habang siya ay natutulog sa kanyang tiyan. Tila siya ang taong madalas gumalaw kapag natutulog. Bumibilis ang tibok ng puso ni Severin habang nakatingin sa sexy nitong mga hita. Hanggat kaya niyang labanan ang tukso, hindi niya napigilan ang kanyang pag-iisip na tumakbo ng ligaw kapag siya ay nasa ganoong kaakit-akit na sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang bumukas ang magagandang mata ni Dayan at may natuklasan siya. "Ah, anong ginagawa mo?" Nagulat si Dayan nang makita si Severin, ngunit naalala niyang pinahintulutan niya itong matulog sa silid noong nakaraang gabi. Namula ang pisngi niya sa pagkakataong iyon, at dali-dali niyang inalis ang mga kamay at binti sa kanya. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang pantulog dahil nakaakyat ito sa kanyang mga hita, habang iniisip kung may nakita si Severin. Natahimik din si Severin at ngumiti ng mapait. "Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo niyan? Napakasarap ng tulog ko kagabi, at nagising ako na nakayakap ka sa akin. Medyo ligaw ka kapag natutulog, di ba?" Pero namula si Dayan nang marinig ang sinabi ni Severin. "Paano ako naging ligaw? Para sa lahat ng alam ko, maaari mong alisin ang aking binti doon. Dapat bumalik ka na agad sa kwarto mo. Kailangan kong magpalit ng damit." "Sige." Walang magawa si Severin kundi ang tumango at maglakad palabas nang makita ang mahiyaing kilos ni Dayan. "Ha?" Nakahinga ng maluwag si Dayan at hinawakan ang mainit niyang pisngi pagkalabas ni Severin. "Kakagising mo lang?" tanong ni Queenie pagkalabas ni Severin. Nagulat siya. Kalalabas lang niya sa kwarto niya sa tapat ng koridor, at may nakakaalam ng ngiti sa mukha niya nang makita niya si Severin na nakapijama. "Oo," ngumiti si Severin, saka bumalik sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Nang matapos ay bumaba na siya at saka sinabi kay Queenie na nakaupo sa sofa. "Tara na, sasamahan kita para ibalik ang pera." "Sige." Si Queenie ay itinulak sa limitasyon ng kanyang mga pinagkakautangan at nakaramdam siya ng ginhawa na sa wakas ay dumating na ang pagkakataong mabayaran ang pera. Hindi nagtagal, hinatid ni Severin si Queenie sa isang villa. Ang pangalan ng lalaking nagpahiram sa akin ng pera ay Hugh. Siya ang kanilang pinuno. Ang mga taong iyon ay hindi dapat guluhin, kaya kailangan mong maging magalang sa kanila. Paalala ni Queenie kay Severin pagkababa nila ng sasakyan. Ngumiti ng pilit si Severin at nagtanong. "Sinubukan ka lang salakayin ng mga subordinate niya kagabi, at gusto mong maging magalang ako sa kanila. 3 lang sila kagabi, at marami pang bata at sinanay na subordinate dito sa loob." Si Hugh ay hindi ang uri ng tao na dapat galitin. Siya ay isang bihasang manlalaban, at mayroon siyang malakas na taga-suporta sa likod ng mga eksena. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang maging mas magalang sa kanya. "Nag-aalala ako na hindi tayo makakaalis sa lugar na ito kung sakaling masaktan mo siya," sabi ni Queenie. Para hindi na mag-alala pa si Queenie, tumango lang si Severin sa kanya at sinabing, "Naiintindihan ko, Queenie. Kakausapin ko sila ng maayos." Pagdating pa lang nila sa gate ay agad siyang pinagmasdan ng 2 lalaking nagbabantay sa pinto. "Queenie, ikaw. Mukhang hot na hot ka ngayon." Ang isa sa mga lalaki ay tumingin sa mga hita ni Queenie na may kahabag-habag na ekspresyon at sinabi habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Malamang, kilala nila kung sino siya dahil hindi niya ito unang beses na nagsauli ng pera sa kanila. "Nandito ako para ibalik ang pera. Pwede mo ba kaming pasukin?" Napangiti si Queenie nang nakakaloko. Bilang isang batang babae, hindi siya nang ahas na hindi masaktan ang sinuman sa mga taong iyon. Bagamat palagi nilang pinagmamasdan siya kapag dumating siya, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang bagay na nakakatawa sa lugar ni Hugh nang hindi nakakatanggap ng anumang mga direktiba mula sa kanya. Bukod dito, si Hugh ay ang uri ng tao na pinaka-welcome at magalang sa mga dumarating upang magsauli ng pera. Life After Prison, Kabanata 172. Sa bagay, ganyan naman lagi. Wala kaming problema sa pagpapapasok sa iyo, ngunit hindi namin alam kung sino ang taong ito,
kaya natatakot ako na hindi siya papayagang sumama sa iyo. Sabi ng isa habang nakangiti at nakatingin kay Severin. Pinsan ko siya, sinamahan ko siyang mag-withdraw ng pera kanina para mabayaran namin ang pera. Nandito siya para tulungan ako. Agad namang paliwanag ni Queenie. Pinsan, oh. Tumingin muli ang lalaki kay Severin at nakita niyang may bitbit na itim na bag si Severin na malamang may laman na pera. Gayunpaman, sinabi pa rin niya. Hindi pwede, Queenie. Pinsan mo man siya o hindi, tagalabas pa rin siya. Hindi namin siya papasukin, kaya sabihin mong hintayin ka niya sa labas. Kumunat ang noo ni Queenie at naging gloomy ang ekspresyon niya. Bakit hindi? Ang panuntunang ito ay hindi kailanman umiral noon. Hihihi. Ang panuntunan ay nagsimula ngayong araw. May problema ba dyan? Ngumiti ng masama ang lalaki. Naramdaman kaagad ni Severin na may mali at humakbang siya para sabihin. Paumanhin, ngunit narito kami upang ibalik ang pera. Pumasok na tayong dalawa. Nag-aalala ako na baka hindi ligtas mag-isa ang pinsan ko. Nag-aalala ka na hindi siya ligtas. Maging maiahon ka lang, pare. Magiging ligtas siya. Nakangiti ng masama ang lalaki sa sinabi niya. Iyan ang tuntunin dito. Sa labas ka lang pinapayagan. Lalong umasim ang ekspresyon ni Queenie dahil parang naramdaman niyang may mali. Malamang na ang tatlong lalaki kagabi ay nagreklamo kay Hugh tungkol sa nangyari sa kanila, na marahil kung bakit siya ay pinayagang pumasok ng mag-isa. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian ang natitira para sa kanya dahil siya ay may utang pa sa kanila ng $9,000, at gusto niyang bayaran ang utang na iyon sa lalong madaling panahon kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa napakasamang interes na iyon. Habang nasa isip ang layuning iyon, may bakas ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata at tumalikod siya at kinuha ang bag ng pera sa kamay ni Severin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, "Paano kung hintayin mo na lang ako sa labas? Huwag kang mag-alala, ang gagawin ko lang ay ibalik ang pera. Sigurado akong wala silang gagawin sa akin kapag nakapasok na ako. Halos 10 minuto lang ang tatagal." Kumunat ang noo ni Severin ngunit kalaunan ay tumanggo. "Sige. Mag-ingat ka." Tumanggo din si Queenie bilang sagot at tumalikod na para maglakad papunta sa gate ng villa. Ang dalawang blonde na lalaki na nagbabantay sa pinto ay may masamang ngiti habang nakatingin sa likuran ni Queenie. Matapos pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian, nagkunwaring umalis si Severin, ngunit nang nasa labas na siya ng pader sa kabilang panig ng villa, lumundag siya sa isang kisap mata at madaling tumawid sa halos 2 metrong taas na pader. Nang makarating siya sa kabilang panig, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili sa isang maliit na kagubatan, kung saan nakita niya si Queenie na naglalakad papasok sa gate ng villa. Makalipas ang ilang segundo, napansin ni Severin na walang tao ang nagpapatrolya, kaya mabilis siyang tumakbo at nag-iwan ng after-image nang bigla siyang sumulpat sa gate ng villa. Sa kalagitnaan ng almusal, Hugh. Pagkapasok ni Queenie ay nakita niya si Hugh na nakaupo sa sofa at nasasarapan sa pagkain. Itinaas niya ang pera sa kanyang kamay at sinabi sa kanya, "Nandito ako para ibalik ang pera." "Hihihi, ibabalik mo yung pera na sinasabi mo." Humalaklak si Hugh. "Magkano ang plano mong bumalik sa oras na ito?" "9,000. Plano kong bayaran ang lahat ngayon." Diretsyong sabi ni Queenie. "Bayaran mo, ha? Maaari mo bang bayaran ang mga ito? Ikaw ang naging dahilan kung bakit nabugbog ang nasasakupan ko kahapon. Paano mo babayaran ang utang na iyon?" Ibinaba ni Hugh ang kanyang tasa ng gatas at dahan-daang tumayo. Life After Prison, Kabanata 173. Umasim agad ang mukha ni Queenie nang marinig iyon. Napatingin siya sa 3 taong nakatayo sa likuran ni Hugh at nakitang sila ay walang iba kundi ang 3 lalaki na binugbog ni Severin noong nakaraang gabi. Sa pagkakataong iyon, galit na nakatingin sa kanya ang 3. Nagkusa si Johnny na gumawa ng isang hakbang pasulong at sabihin, "Hindi ko inaasahan na magkikita tayo ng ganoon kaga, Queenie. Hihihi. Sinabi sa amin ng boss namin na si Hugh na hindi ka namin basta-basta mapapaalis ng ganoon kadali pagkatapos mo kaming bugbugin." Napatingin agad si Queenie kay Hugh na may pagmamakaawa at sinabing, "Hindi ko sila binugbog kagabi. Nabugbog sila ng iba dahil pilit nila akong gahasain. Paano mo ako masisisi niyan?"
Walang pakialam na sabi ni Hugh. At bakit hindi ka namin dapat sisihin? Malaki ang utang mo sa amin, at patuloy mong hinihila ang bayad. Nagsasawa na ang mga lalaki ko sa paghahanap sa iyo at hilingin na maibalik ang pera. At sa tingin ko, hindi naman lampas sa linya kung may gusto silang makuha sa iyo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. At saka, walang susugod para iligtas ka kung hindi ka sumisigaw kagabi, tapos hindi mabubugbog ang mga tauhan ko dito. Ngayon subukan at sabihin sa akin na ito ay walang anumang kinalaman sa iyo. Paano ka naging hindi makatwiran? Napakataas ng iyong mga rate ng interes, at nagsumikap ako para lang mabayaran ka, ngunit tumataas ang utang ko sa halip na mabawasan. Paano mo ako masisisi sa pagkaladkad nito ng masyadong napakatagal? Bukod dito, dapat mong malaman na ang 5% na rate ng interes na una ay napagkasundoan sa kontrata ay lihim na binago sa isang mas mataas na halaga. Galit na nagngangalit ang ngipin ni Queenie. Medyo namumula ang kanyang mga mata, at muntik na siyang maiyak dahil sa sobrang pang-aapi sa kanya. Matapos mag-isip sandali, inilagay niya ang itim na plastic bag sa coffee table at binuksan ito. Narito ang $9,000. Ang perang inutang ko sa iyo ay kulang ng kaunti sa $9,000, ngunit bibigyan kita ng $9,000 sa kabuuan. Dapat sapat na iyon para mabayaran ko ang utang ko sa iyo mula ngayon. Aalis na ako. Alam ni Queenie na may masamang iniisip ang kabilang partido kaya tumalikod na siya at naghanda ng umalis pagkasabi niya noon. Saan ka pupunta? Sinusubukang tumakbo. Agad namang sumugod ang tatlong lalaking binugbog noong nakaraang araw at hamarang sa daraanan ni Queenie. Hugh. Lumingon si Queenie at tumingin kay Hugh, na ibinuka ang kanyang nakakross na mga binti at sinabing may malamig na ngiti. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Higit pa sa $9,000 ang utang mo sa amin. 3 sa mga tauhan ko ang binugbog ng lalaking iyon, kaya kailangan mong bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot. Iyon ay magiging 15,000 bawat tao, na may kabuoang 45,000 para sa 3. 45,000. Bulalas ni Queenie habang namumutla ang mukha sa takot. Pagmamakaawan niya kay Hugh. Paumanhin, pero hindi kita mabibigyan ng $45,000 kahit ibenta mo ako. Pabayaan mo na lang ako. Hindi nakaimik si Queenie. At talagang kailangan niyang humingi ng tawad sa kanila kahit pinagtutulakan siya. Gayunpaman, alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi humingi ng tawad, dahil ang hindi paggawa nito ay malamang na nangangahulugan na hindi siya makakaalis sa lugar na iyon. Alam niyang may mga tao ang lalaking ito ngunit hindi niya inaasahan na mas marami pa pala sila. Hugh, kaya kung maglabas ng $45,000, alam mo ba? Ang iyong pakiramdam sa pananamit ay napakakonserbatibo kung paano ako tumingin sa hita mo na nagbibigay sa akin ng lahat ng uri ng malikot na pag-iisip. Pumagpag si Johnny at sinabi kay Hugh. Boss, gusto ko. Sa tingin ko gusto ko siya ngayon, kaya dapat lumayo ka na lang. Hindi ba kayo nahihiyang isipin na kapag kayong tatlo ay binugbog ng maldita? Pinandilatan ni Hugh si Johnny at saka sinabi kay Queenie. Kaya, nakapagdesisyon ka na ba? Habarin mo na lang ang damit mo at tapusin natin ito ng mabilis. Life After Prison, Kabanata 174. Alam ni Queenie na masamang tao si Hai, at kung tatanggalin niya ang kanyang mga damit sa araw na ito at gagawin niya ito sa harap niya, hindi niya magagarantiyahan na hindi na siya muling magdudulot ng gulo sa hinaharap. Higit pa rito, ito ang kanyang unang pagkakataon, at ang unang pagkakataon ay napakahalaga sa mga babae. Hahaha. Nambobola ka lang. Saan ka kukuha ng 45,000? Humagalpak ng tawa si Johnny. Siguro hiniram mo ang $9,000 sa isang tao. Sa tingin mo ba maaari mo kaming lokohin sa pagsasabing makakakuha ka ng $45,000? Pupusta ako na walang sino man sa iyong mga kamag-anak ang magpapahiram sa iyo ng ganoong kalaking pera. Sa tingin ko sinusubukan mo lang gamitin iyon bilang dahilan para makaalis sa lugar na ito. Ngayon tanggalin mo yang damit mo. Limitado ang pasensya ko. Agad na humabol si Hugh. Lalong nagiging kaakit-akit si Queenie, at lalo siyang naakit sa kanya nang sabihin nitong mas gugustuhin niyang bigyan siya ng $45,000 kaysa matulog sa kanya. Bilisan mo, sabi ni Johnny. Bilisan mo. Hinimok ng pangalawa sa tatlo.
Bilisan mo. Ang huling tao ay humingi. Bakas sa mga mata nilang tatlo ang pagkasabik. Hindi man nila matikman ang kanyang katawan, nakakatuwang panoorin ang kanilang amo na nakakasama ito. Higit sa lahat, may nakakabit na nakatagong kamera, at maaaring gamitin ni Hyo ang video para bantaan siya na bigyang kasiyahan ang kanyang pagnanasa araw-araw sa hinaharap. Kung tumanggi siya, maaari niyang sirain ang kanyang reputasyon sa isang pitik ng daliri. Anong impyerno, sa tingin mo ba ay tatanggalin niya ang kanyang mga damit? Sa sobrang galit ni Severin ay hindi na siya nakatiis at agad na pumasok pagkatapos sinipa ang pinto. Sino kang gago ka? Umasim ang ekspresyon ni Hyo habang nakatingin kay Severin. Gaano kalakas ang loob mo na pumasok sa aking vilya? Kailangan ng backup. Kailangan ng backup. May sumingit. Anong ginagawa ng mga patrol na yan? Isang blonde na lalaki ang agad na tumakbo palabas para tumawag ng kung sino. Natakot si Johnny sa biglang pagsulpot ni Severin. Naalala niya ang nangyari noong nakaraang araw at napabuntong hininga siya habang sinasabi kay Hyo. Alam ko kung sino ang lalaking ito. Siya. Siya yung batang bumugbog sa amin kagabi. Siya yon. Pinsan. Bakit ka nandito? Di ba sabi ko wag kang papasok? Ito ay masama. Ngayon ay wala sa atin ang papayagang umalis. Kinikilig na sigaw ni Queenie kay Severin. Ano? Pinsan mo siya. Akala ko isa lang siyang tandang bata na sinubukang maging bayani. Hindi ko inaasahan na pinsan mo siya. Saglit na natigilan si Johnny. Alam ko na hindi maaaring maging isang taong makulat. Pinsan mo pala. Agad na tumahimik si Queenie at napagtanto niyang malubha siyang nagkamali. Huwag kang mag-alala, Queenie. Hindi nila tayo mapipigilan sa pag-alis ngayon. Malamig ang ekspresyon ni Severin, at may kung anong lamig sa kanyang mga mata. Ang grupong iyon ng mga tao ay tahasang mga halimaw na palihim na nagpalit ng kontrata, na niningil ng napakataas na interes, at pinilit si Queenie na magtrabaho sa isang bar para lamang mabayaran ang pera. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang utang ay hindi nabawasan kahit na matapos niyang bayaran ang lahat ng perang iyon. Hindi kapanipaniwalang nagalit si Severin dahil sa lahat ng iyon, ngunit ayaw niyang magdulot ng anumang gulo at nagpasya na ang pagbabayad ng pera ay magiging maayos dahil ito ay halos $9,000 lamang. Hindi niya akalain na magiging kasuklam-suklam si Hyo at ang kanyang mga tauhan. Dapat wala silang balak na pabayaan si Queenie, at parang mabubusog lang sila kung gagatasan nila si Queenie ng tuyo. Gaano kalakas ang tiwala? Malamig na ngumiti si Hyo. Tumingin ka sa likod mo. Mayroong higit sa 20 tao dito, bata. Aaminin ko, matapang kang pumasok dito mag-isa. Tumigil siya saglit at saka nagpatuloy. Ngunit iniinis mo ako, at hanggang dito na lang ang mararating mo. Life After Prison, Kabanata 175. Nakakagulat pa rin ang ekspresyon ni Severin habang lumilingon sa 20 tao sa likod niya. 20 lalaki. Yun lang. At lahat sila ay mga mababang antas na gangster. Halos hindi ako makakakuha ng tamang warm-up kung lalabanan ko sila. Halos mawalan ng malay si Queenie nang marinig iyon at agad siyang kinastigo. Bakit ka pa nagpapanggap na tinatakot sila? Ang mga taong ito ay hindi madaling matakot. Magmakaawa na lang tayo kay Hyo. Magmakaawa sa kanya. Sandaling natigilan si Severin. Sa tingin mo ba ay may mapapala ka kung magmamakaawa ka sa langgam na tulad niya? Hindi nakaimik si Queenie. Ang sinabi ni Severin ay naging walang kwenta ang pagluhod o pagyuko kay Hyo dahil masasaktan na nito si Hyo sa kabila ng punto ng pagtubos. Sige, bata. Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Ikinaway ni Hyo ang kanyang kamay para bigyan ng signal ang kanyang mga nasasakupan na kumilos. Nang makita ni Severin ang mga gangster na iyon na nagmamadaling umakyat ng nakakuyom ang mga kamao, bakas sa kanyang mga mata ang pang-aalipusta at tumakbo siya patungo sa kanila sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon, tila siya ay nag-transform sa isang martial arts master, naghatid ng mga suntok at sipa sa bilis ng kidlat, na nagpapalipad sa kanyang mga kalaban ng ilang metro pabalik. Nang hindi nangangailangan ng higit sa isang suntok sa bawat tao, sinipa at sinuntok niya ang higit sa 20 tao at iniwan silang walang magawa sa lupa sa wala pang 20 segundo. Ang tatlong lalaking binugbog niya noong nakaraang gabi ay nakatanggap ng espesyal na pagtrato.
Siniguro ni Severin na sipain ang kanilang mga paa ng napakalakas para maubusan nila ang kanilang buong buhay sa isang wheelchair. Nang makita ni Hugh ang nangyari, sobrang nabalot siya ng takot kaya bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Para sa record, isa siya sa mga taong kayang humawak ng sarili laban sa 10 lalaki, ngunit ang pagpapadala ng 20 tao ng ganoon kadali at kabilis ay isang bagay na hindi niya makakamit. Wow! Gago! Napakagaling mo! Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong kayang lumaban ng ganyan. Natigilan si Queenie, at natagalan siya bago niya naisip na tumakbo sa tabi ni Severin. Doon, tumingin siya sa kanya ng may paghanga. Ngumiti ng pilit si Severin. Pwede bang huwag ka masyadong makulat sa mga salita mo? Mas maganda kung iiwasan mo ang paggamit ng salitang gago. Dapat bantayan ng mga babae ang kanilang mga salita. Huwag kang magpapaligoy-ligoy kung saan-saan ihuhulog ang mga bambang iyon. Pero ang totoo, napakagaling mo, gago. Umikot ang mata ni Queenie at muling tumingin kay Hugh. Hindi na siya natatakot sa kanya sa sandaling iyon. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pinsan ko, ngayon? Kaya mo ba kaming paalisan? Sige, sige. Itinaas ni Hugh ang kamay, pinunasan ang malamig na pawis sa noo, saka muling iniunat ang kamay para ipahiwatig na makakaalis na sila. Nakahinga ng maluwag si Queenie matapos na magkaroon ng pagkakataong makaalis ng ligtas. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sinabi ni Severin. Umalis. Bakit tayo dapat na umalis? Hindi pa natin naaayos ang mga bagay-bagay. Pagkasabi niyo ay dumiretso na siya sa sofa at bumaba sa pamamagitan ng paggaya kay Hugh. Niloko mo ang aking pinsan sa napakaraming pera, at noong una ay gusto kong manatili na lamang sa aking desisyon upang maiwasan ang anumang alitan. Hindi ko kailanman nais na hawakan ito laban sa iyo, pero hindi ko inaasahan na paulit-ulit mong aapihin ang pinsan ko at ipapahiya. Magkano sa tingin mo ang dapat mong bayaran sa kanya sa ginawa mo? Pinunasan muli ni Hugh ang malamig niyang pawis, pero sabi pa rin niya kay Severin. Mag-isip ka muna bago ka gumawa ng kahit ano, bata. Kung aalis ka ngayon, magkakaroon ka ng respeto sa pagiging mabuting tao at kakalimutan ko na lang ang nangyari ngayon. Kung susubukan at kikilan mo ako, hindi ko hahayaan na dito na lang matapos ang bagay na ito. Arg! Si Johnny at ang iba pa sa kanila na nasa lupa ay umiiyak sa sakit, ngunit tiniis ni Johnny ang sakit at sinabi. Huwag kang lalampas sa linya, bata. May ideya ka ba kung sino si Hugh? Ang tanging dahilan kung bakit hindi namin sinasabi sa iyo ay dahil nag-aalala kami na matakot ka sa kamatayan. Walang pakialam na sinabi ni Severin. Hindi ako yung tipong manggugulo, pero wala akong kinakatakutan kapag kumilos na ako. Lumapit ka sa akin kasama ang lahat ng mayroon ka. Pero kung hindi ka magbabayad para mabayaran ang pinsan ko sa kanyang mental distress na idinulot mo sa kanya, papatayin kita ngayon Hugh, o kung ano man ang pangalan mo. Siya ay may isang walang malasakit na hitsura, halos bilang siya ay nagsasalita tungkol sa pinakawalang halaga ng mga bagay. Gayunpaman, ilang beses kumaibot ang labi ni Queenie at natakot siya sa pagiging bongga ni Severin. Nasabi ko na sa kanya na malakas ang taga-suporta ni Hugh, kaya bakit kailangang subukan ni Severin at kumilos ng matapang? Ngumiti siya ng alangan kay Hugh, saka lumapit kay Severin at sinabing. Tere na Severin. Wala ako sa anumang mental distress ngayon, kaya hindi nila kailangang bayaran iyon. Hindi mo rin ba sinabi na mas gugustuhin mong umiwas sa anumang sigalot? Well, nangyari na ang salungatan. Wala akong ibang paraan. Nakangiti at bahagyang naginat ng bewang si Severin, at sinabing. Sila lang ang dapat sisihin sa galit sa isang halimaw na tulad ko.